Good morning mga karohas. Welcome back po muli dito sa aming channel. May 7, araw po ng Martes. Ayan. Bali pupunta muna tayo ng hardware. Bibili tayo ng welding rod at saka cutting disc. Ngayon nga po pala yung dating ng ating steel deck na manggagaling po sa CMT Metal Roofing. Ayan, bali nakafocus muna ulit tayo sa project natin na slab extension dito sa phase 3. Bali ito mga karaw, samahan niyo po muli kami ngayong araw po ng Martes. And enjoy watching po. Ayan, let's go. Sana maganda po yung weather para makagawa tayo ng maayos. Tara. 575 chisel mostly. Thank you ha. Thank you po. Sige. Opo. Yan, bumili tayo isang box ng welding rod at saka 5 cutting disc, 425. Tara. Bago tayo pumunta rito sa phase 3, uwi muna ako sa bahay. Yan, kahapon kinuha ko yung welding machine at saka yung ibang gamit nila bilog sa Metroville. Yan, kailangan natin yung owner. Dadali natin dito. Kanina nga pala sa intro, sabi ko sana maganda yung weather kasi kahapon sabi sa balita uulan daw na malakas. Eh hindi naman umulan. Siguro sa ibang part ng Cavite umulan, pero dito sa amin hindi. Kaya pala yung ulap kahapon masyadong madami. Hindi masyadong mainit yung weather kahapon eh. Tapos dito parang balita nga uulan uli. So yan, check natin. Sana kahit ngayon lang wag munang umulan. Tsaka kapag nakaschedule na kami sa buhos, malaking tulong po yun. Malaking tulong sa trabaho namin. Samantalahin natin habang ganito na maganda yung weather. Sa mga susunod na buwan kasi alam na, tag-ulan na naman daw. Meron nga daw papasok na 2 bagyo kagad. Dito muna tayo sa bahay. Dito na tayo sa phase 3. Good morning and good morning sa ating client owner. So dito natin gagamitin to, yung welding rod at saka yung cutting disc. Kuya Richard nandito na. Bin, good morning. Good morning. Kuya Richard, good morning. Happy birthday. Good morning, happy birthday. Ay, si Master Jojo, good morning. Hi, good morning. Yan. Bali, magpo-forma po tayo ng steel deck dito. Pero yung steel deck natin nasa biyahe na. Ay, iniintay na lang po natin. Kuya Boy, good morning po. Good morning. And si Bilo, good morning. And Adonis, good morning. Mga nagawa rito kahapon. So magsiset up po tayo ng steel deck dito. Tapos magsi-single matting tayo. Pag naka-steel deck, kahit single matting na lang pwede. Yan, 12mm yung gagamitin natin dito. Tapos mamaya ipaliwanag natin lahat kapag nakompleto yung setup. Yung sa panungkod natin, sa forma, ayan na, kompleto na po yung setup nyan. So inspeksyonin na lang namin yung dagdag bracing para mas lalo matibay. Okay, dito pa rin po tayo naka-focus. Kapag dumating po yung materialis natin for steel deck, bali flat deck po yung gagamitin natin dito. Pag dumating po, ipakita rin natin kung magkano po yung presyo. Yan, makapal yung gagamitin natin dito, bali 1.0. Yan, meron din nabibila ng 1.2. 1.0 pwede na. Masyadong mahal na yung 1.2. Sinong wala pa? Wala pa si Tamtam? Hindi kami tatanggalin. O sige, pupuntahan namin ni Jojo ngayon para makita namin. Nandun ba yung susi sa'yo? Sa kanya? Sige, baka papunta na yan. Boss, thank you Thank you. Okay, bali yung rito 12 pieces, bali 18 inches by 2 meters ang haba po nun.
Yan, simula po doon sa pinakadulo sa toilet and bath na wall hanggang dito. Tapos meron din tayong 7 pieces na 18 inches by 280 cm. Bali dito naman po gagamitin yan. Yan yung ating flat deck dito na ginamit. Meron pang isang klase nito, yung corrugated type, pero medyo bababa kasi yung kisame natin, kaya flat deck yung ginagamit po natin. Ang kapal po niyan is 1.0 yung kapal. Bali ito, umpisa na po nilang maglatag dito. Sa bracing natin, okay na din. Okay na din yung mga bracing natin dito. Panukod. Yan. Hanggang sa ilalim po nakapako po yan sa flooring. Yan, nakapako siya. Ang ating mga panukod. Tapos ang latag niyan pa ganyan. Ganyan lahat yung latag. Tapos kailangan nakapatong po ng 5 cm po yan dun sa ating biga. Yan, nakapatong. Tapos iwe-welding pa po namin yan para hindi po siya mababaklas. Magdadagdag ako ng ano rito. Magdadagdag tayo ng hand gloves. Yan. Yan, dagdag tayo kasi yung ibang mga kasama natin dumami na rito sa taas. Mahirap pong hawakan niya, medyo mainit pag hinawakan. Hand gloves. Yan, bumalik tayo rito sa phase 3. Laga, Danis. Ayan. Ayan, bago tayo pumunta ng Metroville, dito muna tayo sa malapit na hardware. Yan na. Yan, meron lang tayong bibilin. Bali, locker sanding sealer. Ayan, tapos i-install ni Master Jojo yung mga doorknob at saka deadlock dun sa second floor. Ayan, bumili tayo, locker installation kit tsaka pula type. Ito, bumili na rin ako ng locker flow at saka locker thinner. Kumakain si ate. Ang sarap ng kain ni ate. Almusal. Almusal kasama ng merienda. Ah, talaga. Ha? Bagong paborito kong hardware to. Kung sakaling may tanggap kami rito malapit sa Biga, Barangay Biga, basta dito banda, baka dito ako lagi umorder. Mura yung mga tinda nila, napansin ko. Mura ng mga 30 pesos or 40 pesos. Yan. Kasama ko pa rin pala si Mrs. Siyempre. Op, yan. Hawak, hawak. Eh si Louie, oh. Louie, good morning. Good morning. Morning, good morning. Si Kuya Dino, good morning po. Oy, good morning. Yan na, good morning. Ito na yung ginagawa ni Louie rito. Yan, mga ilang araw lilipas. Paikot na po yan. Mahirap lang po talaga dyan sa toilet and bathroom. Bar counter, TV console natin. Bali yung TV console natin wall floated yan hanggang baba, hanggang dyan sa baba. Ito yung cabinet dito sa staircase. Ayan. May dalawang may tatlong layer po siya ng shelves, floating shelves. Ilagay namin yan kasi medyo off-ting yan, di ba? Kung sakaling imagine niyo wala yung shelf na yan, parang may kulang. So sa design maraming pwedeng ilagay dyan. So si client owner na, pero sa akin ang ilalagay ko dyan yung mga maliliit na halaman na pang indoor. Yan, si Master Jojo nandito na rin. Ito yung sample ni Master Jojo sa wall floated panel dito. Yan. So sample pa lang po to, or guide, yung guide pa lang. Ngayon kapag okay na yan, nakuha na namin yung ilang wall floated ang papasok, saka po natin lalagyan ng tatabasan. Ito namang mga kinabit dito, pwede naman pong tanggalin pa kagad yan kasi pipinturahan pa para hindi mamansyahan. Yan yung mga binili natin kanina sa hardware para dun sa taas. Ayan, pipintura sa pwede dito. Kuya, mga ilang galon pa kaya ng tool white to?
Bibili ako mamaya. Magdalawa pa sir. Dalawa pa, no? Sige. Yung isa pa doon tayo, hindi pa nabubuksan eh. Okay. Tool bite. Yan, nabutasan na ni Master Jojo. Bali, ito nga po pala. Kakaiba po yung ano natin dito. Yung pintuan. Kasi meron po siyang deadlock, may doorknob pa. Bumili rin tayo ng installation kit kanina para sa pagbubutas po rito sa pinakalock natin sa gilid tsaka rito. Linis na. Sila sir at saka sila ma'am, babalik po sila rito baka 3rd week yata ng May or 4th week ng May para dalhin pa yung mga ikakabit. Spray ka mo kasama? Spray gun? Oo. Nakalimutan mo. Oo, nakalimutan ko. Aircon. Phase 1 pa eh, meron dun ah. Ha? Nasa phase 1? Hindi, dinala ko na lahat. Ah, Dinala ko okay. na. Oo. Air compressor lang na walang ano, spray gun. Ayan, alis na tayo. Babalik ako dito mamaya kasi yung mga naiwan natin, dadalhin ko uli rito. Tapos kailangan pa pala nila ng mga tinting color para po sa pintuan. Siyempre titimplahin yan sa natural varnish. Kinuha ko na yung mga hollow blocks kasi dediretso naman na tayo sa bahay. Yan, para dala na natin. Bali, ang naiwan na lang dito, konting panambak at saka yung basura. Yung basura, hahakutin na to kasi sinegregate ko na yan. Ayan na. Let's go. Tara. Ayan. Galing muna tayo rito sa gasoline station. Yan, saktong-sakto. Uwian na ng mga estudyante. Susunduin na rin namin si Aki. Opya. Truck. Go home. Medyo traffic ah. Akasya ka dyan? Hindi po. Ano na lang, magano na lang dito. Tabi na lang kayo muna dyan ha. Huwag manin yung ano. Baka hindi ako makabalik sa Metroville. Medyo nagtagal tayo rito sa school nila Kuya Aki. Dito rin kasi yung Linis kayo? daan natin eh, kaya dinaanan na rin natin si Kuya Aki. Yun o. Yan, bali shoutout nga po pala kila Iska Malonzo sa De La Gosa family at saka kay Wilhelm Malon Sorens. Ayan, kung tama po yung pronunciation. And God bless po and ingat palagi. Yan, dadaan na kami ng phase 3 pero hindi tayo makakadaan dito. Iikot pa tayo para ibaba yung hollow blocks. Yung pagdating po kasi dito sa Lumina office, hindi na po pwede dumaan dyan yung tricycle, yung 4-wheel, e-bike lang at saka motor. Yun lang yung pwedeng dumaan dyan. Wala, cutting disc, sige. Magdadala ako. Sige lang. Sabi yan. Sige pala. Taba natin yung mga hollow blocks galing Metroville. Yung cutting disc, malakas sa cutting disc tong ano, steel deck kasi makapal. So kanina bumili tayo ng 5. Yan, babalik tayo rito para bumili ulit. Ayan na. Ayan, okay na tayo rito sa hardware. Bali 10 cutting disc yung binili na natin. Hindi pa kasi sila nangangalahati sa installation ng steel deck. Yan, 230.
Bilog. 10 piraso na yan. Meron pa isang grinder dito. Nasa hagdanan. Baka kailangan niya. Okay mga karos, after break time, nakakatapos na natin mananghalian. Medyo bad news kasi yung air compressor pala po na dala-dala natin kanina ay may sira na. Hindi natin na double check. Huling ginamit po yun dito sa phase 1, yung project natin na inner row house. Bali, tinawagan ko yung kakilala ko na nagme-maintenance nitong ating owner. Baka doon na lang po natin dalhin kaysa doon sa may tansa. Masyadong malayo po yung sa tansa at saka matagal bago maibalik. So dito na lang po natin dadalhin sa mga mekaniko po na nagme-maintenance nitong ating sasakyan. Na marunong din po kasi gumawa yun. Tsaka kahit papano, pag may kailangan, mapupuntahan kaagad natin sila. Okay, didiretso uli ako ng Metroville ngayon. Pipick upin ko yung air compressor, then dadalhin ko po sa sa paggawaan po rito sa auto shop ni Tatay Sinon at saka ni JJ. Sana hindi ganun katagal bago maayos para saglit lang ay magamit na kagad. Kailangan na po yung sa Metroville. Medyo budget lang po ang hawak natin ngayon. Hindi ho tayo pwedeng makabili pa muna ng bago niyan dahil hindi pa naman po ganun katagal yung air compressor natin para bilhan kagad natin ng bago. Dito na po tayo. Yung umaandar siya. Umaandar pero hindi nagkakarga na, Jo. Hindi siya nagkakarga tapos hindi siya namamatay. Yan, dadalhin ko lang muna to dun sa auto shop. Marunong daw mag-ayos si Tatay Sinon nito. Ayan. Sayang naman kung ano to, kung papalitan. Bago-bago pa sa atin. Eto, sakay-sakay na natin yung air compressor. Ay, si Sir pasalubong. Konting salita ko lang, parang pakiramdam ko ito yung tuyo na kagad yung lalamunan ko. Nakalimutan ko pa magdala ng tubig. Dapat mga electric fan dito. Yeah. Iniwan na po natin yung air compressor kay Tatay Sinon. Wala po akong kasiguraduhan kung maayos niya po yun, kasi hindi niya naman po talaga trabaho yung mag-ayos ng mga air compressor. Balita ko kasi yung air compressor nila dyan sa auto shop, kapag may sira, siya na rin yung umaayos. Ang habol lang naman natin para hindi na tayo mapalayo. Siguro kung maliit lang naman yung problema, baka maayos niya. Yan, babalitaan niya na lang tayo ngayong araw na to kung maayos niya o hindi. Okay na tayo rito. Tara. Bali, galing tayo sa City Mini Home Depot. Bumili na rin tayo ng basin lavatory para gagamitin doon sa Metroville. Meron tayong dalang tiles kanina. Lahat ng sobra po dun sa Metroville, pinapalitan po natin ng tiles na ginagamit ni Louie sa wall. Yung unang design kasi natin doon, yung halos kalahati po ng CR or ng toilet and bathroom, yung kulay brown na tiles na kinakabit ni Louie. Kaya pinapalitan natin ng dark gray. Ayan, bali babalik ulit ako sa Metroville para i-drop lang to. Then mag-update na po tayo sa project natin sa phase 3, sa mga nagawa po nila rin. Bumalik
Balik tayo dito sa auto shop. Balita ko parang ayos na kagad. Ilan lang kadali. Kapag iniwan kasi natin to sa may tansa, mga 3 araw. Baka minor issue lang naman yung sira. Opya. 1, 2, 3. Thank you, boss. Salamat, salamat. Ayan, ayos na. Tara. Okay na po tayo rito. Yan ang ginagawa ni Kuya Dindo rito, masilya. Ayos na rin yung air compressor. Yan, salamat sa Diyos at ayos na. Hindi tayo binigyan ng problema. Konting-konti lang. Yan, mahalaga kasi sa atin yan. Tapos yung mga tiles na pinick up po natin sa City Mini Home Depot, bali change item na lang po yun. Ito po. Sa ano ko kasi rito, sa layout ko nung una, sa design, ito is brown tiles din at saka to. Kaya napasobra yung bili po natin dito. Pero nang tinanong uli natin yung may-ari, ganito daw po yung dapat ng pagkaka-install niya. Yan, sa flooring yan na rin ang gagamitin. Pero dito may iba tayong gagamitin dito. Gray din. Ayan, matutuloy na po ni Louie yan dire-diretso. Yun lang na may mahalaga, advance tayo sa materials para yung gagawa dire-diretso din. Si Kuya may skim coat pa rito, may boral, may primer pa, no Kuya? Oo, mga consumable materials lang yung mga kailangan natin dito, kagaya ng liha, roller. Ayan, dala-dala natin yan bukas. Ito kasi pinaayos na kagad natin dahil para hindi mabitin po yung gagawa. Ayan, mga gagawin pa rito. Okay, update na tayo. Balik tayo rito sa phase 3. Yan, nakapaglatag na sila ng steel deck dito. Tapos naglalatag na rin sila na single matting natin para sa slab floor. Okay, ito yung ginagawa nila rito. Bali mapapansin nyo, yung pinabakbak po natin dyan sa sa existing wall ng building na to. Pinalabas po natin dyan yung mga bakal. Yan, bali nakapasok po dyan yung tie natin, yung anilyo. Yung pinakadulo ng 12mm nakabalaktot po rin. Tapos isa-isahin po yan, ia-alambre. Lahat nakapasok. Ang pinaka spacer na natin, itong pinaka groove ng ating steel deck. So sa steel deck nga po pala 24 inches to kapag hindi pa na-bend. For effectivity naman 18 inches na lang to kapag na-bend na. Ito kabilaan, pati ito nasa platform niya. So single matting siya. Tapos ang gap nito isa 20x20 na 12mm. Mga bakal na ginamit dyan 12mm lahat. Bali, ito nga po palang bubuhusan natin dito. Naka-schedule po to bukas. Kinumpute na natin to, nasa 25 square meter. Simula po doon hanggang dito. Yan, 25 square meter. Medyo mas malaki ng konti sa floor area nitong first floor at saka ng second floor. Yan, 25 square meter. Sa 18 square meter naglagay po tayo ng 7 tao. Baka bukas 9 na tao po yung ilalagay natin dito. Yan, 9 na tao yung magbubuhos nito. Ang poste nito nasa 7 pirasong poste. Yan, 7 poste. Tapos meron pang kalahati na bubuhusan. Then yung pinakabiga pa, yung runner, yung sidings. So 9 na tao, baka pwede na. Nambakbaka na bukas. Yan, nandito yung mag-ama. Kukunin natin sa phase 4 si Ricky, si Chichi, si Adonis, si Marvin, si Tamtam at saka si Jamil. Yan, uhugutin natin lahat sila rito. Ang matitira lang po ay dun sa Metroville. Ayan, bali inaalambre na lang po nila Adonis, nila Bilog. Tapos sila Richard po at saka si Kuya Boy ang taga-putol at bend ng bakal. Ayan, tulong-tulong po sila rito. Bali, ito bukas ay inspectionin po natin lahat to. Kailangan po rito, wala pong gumagalaw. Kapag kami gumalaw po, patitibayin po ulit natin. So, ayan na. Dire-diretso na po yan. Onti na lang po. Yung sinusuksukan po nila ng bakal at inaalambre.
Bali ito mga karoks, hanggang dito na lang po muna yung vlog natin ngayong araw po ng Martes. So kita-kita na lang po tayo sa susunod na video. God bless. Ito, paalam po muna.